Galingan pa ang pagbabudget, mga kapuso. Tataas ngayong Setyembre ang singil sa kuryente ng Meralco. Sa gitna ng sunod-sunod na pagsipa ng presyo ng mga bilihin, dumami naman ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Hulyo. May report si Bernadette Reyes. Ilang beses nang napapadalhan ng Meralco disconnection notice si Abby. Sa mga panahong kulang ang kita, nangungutang raw siya para may pambayad. Pag hindi talaga kaya, makikiusap po kami sa Meralco. Halimbawa, 1 month lang muna. Mukhang kailangan pa niyang maghigpit ng sinturon. Dahil ang singil ng Meralco tataas ulit ng mahigit 50 centavos kada kilowatt-hour simula ngayong Setyembre. Katumbas yan ng 100 pesos na dagdag sa bill sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. Tumaas po yung generation ng 43 centavos per kilowatt-hour. Merong bahagyang pagtaas sa buwis at gayon din po sa other charges. Nakakadismaya po dahil tumataas po ang konsumo po natin mga tao sa pagkain, sa kuryente po at saka sa tubig. Sa Calabarzon, bahagyang makakaluwag-luwag ang mga manggagawa sa private sector dahil aprobado na ang dagdag sahod nila. Ayon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, 35 hanggang 50 pesos ang aumento sa arawang sahod. Kaya magiging 520 pesos na ang daily minimum wage sa non-agriculture sector, 479 pesos sa agriculture sector at 385 pesos sa retail and service establishment na may hindi lalampas sa 10 empleyado. Sa September 24 po ang effectivity ng ating wage order. Sabi ng NEDA, prioridad ng gobyerno ang paglikha ng mga trabahong mataas ang kalidad at mataas ang sweldo. Pero nitong Hulyo, dumami ang mga Pilipinong walang trabaho kumpara noong Abril. 4.8% o mahigit 2 milyon ang unemployed. Pero kung ikukumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon, mas mababa ito sa 5.2%. Sa pagbabalik bansa ni Pangulong Marcos simula sa ASEAN Summit, pasalubong niya ang Free Trade Agreement sa pagitan ng Pilipinas at South Korea na makakatulong raw sa paglikha ng mga trabaho. Kailangan ng malagong ekonomiya, lalo't tumaas pa sa panibagong record high ang utang ng bansa ayon sa Bureau of Treasury. Umakyat na yan sa 14.24 trillion pesos sa pagtatapos ng Hulyo. Dahil daw yan sa net issuance ng domestic securities o yung pag-i-issue ng mga pautang sa loob ng bansa. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News.